Sariwang-sariwa pa rin kay Claire ang nangyari kagabi. Halos hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa Bernard na yun. Habang hinihintay ang sarili na matulog kagabi, bigla na lamang niyang na-realize na bakit sa dami na maring hawakan, bakit ang ari pa ni Bernard. Huli na nang ma-realize ni Claire na nakakadiri yun. Did she really touch Bernard's dick? Alam niyang mali yun, pero bakit hinawakan niya pa rin? Until now, parang nararamdaman pa rin ni Claire ang mainit at malaking kargada ni Bernard sa kanyang palad. Oh God, nang dahil sa lalaking yun, hindi na siya natigil sa pag-iisip. Girl, can you just sit down? Kanina pa ako nahihilo sa iyo riyan. Kakapabalik-balik mo, what's on your mind? Are you thinking someone? Tumigil siya at hinarap si Paulina na kasalukuyang nakaupo sa kawayang upuan. Oo, may iniisip ako pero sa tingin ko hindi mo na kailangan malaman. We're friends, Claire. You can tell me anything. Promise, hindi ko gagawing issue ang mga sasabihin mo sa akin. Hindi rin naman siya matatahimik. Parang kanina pa gusto ng utak niya na sabihin ang katotohanan tungkol sa ginawa niya kagabi. Pero yung nangyari sa kanya, hindi niya babanggitin dito. Promise ha, kung ano man ang sabihin ko, hanggang doon na lang yun. Oo naman Claire, ano ba yun? She heaved a deep sigh at naglakad palapit kay Paulina. Nang makarating umupo siya sa harapan nito. But before, I'd like to ask something. Nakahawak ka na ba ng penis? Nakangiwi niyang tanong saka kinamot ang bato kahit hindi naman makate. Kagad na gumuhit ang isang nakakalokong ngisi sa mga labi ng kaibigan. Don't tell me. Sagutin mo muna kasi ako. Okay fine. Oo, nakahawak na. Pero bakit mo ba natanong yan? Anong naramdaman mo? Nakangiwi niyang tanong. Wala kasi sa boyfriend ko naman yung hinawakan ko. Pero nang first time ko, medyo nahihiya ako syempre. Pero nang tumagal, normal lang sa akin. Bakit ba? Malaki ba yung hinawakan mo? Tanong niya. Oo, kasi may lahi yung boyfriend ko na ex ko na ngayon eh. Ah, ganun pala. So bakit mo naitanong? Umawa ka na ba? Lumunok siya at nahiyang tumango sa kaibigan. Oo, and I think it's accident. Ano kasi, naiinis ako kaya yun, hinawakan ko tapos, pinilipit ko. OMG, pinilipit mo talaga Claire? Bakit mo naman pinilipit? You should put in your, gaga, paano hindi ko pipilipitin? May balak pa yatang gahasain ako. Biruin mo, hubot-hubad na pumasok dito sa cabin ko, tapos dinilaan pa itong liig ko. Wala na akong choice kung hindi gawan siya ng masama. And no, why would I put it into my mouth? Hindi ko naman pinangarap yun. Anong nangyari sa lalaki at sino ba itong misteryosong lalaki na to? Hindi mo na kailangan malaman pa, Paulina. Wala na akong balak na sabihin kung sino yun. Basta kung ano ang sinabi ko, yun na yun. Sayang kung ako yun, baka nagpagahasan na ako lalo pat kung gwapo. Kinikilig na sabi ni Paulina. Napairap na lang siya. Stop saying that, Paulina. Inormalize mo yung rape na hindi dapat. It's just bitches. Ano bang gamot sa lagnat? Natigilan na lamang sila nang biglang may pumasok sa cabin niya. It's Danilo. Matamlay itong naglakad patungo sa kanila at nang makarating, tumabi ito kay Paulina. Anong nangyari sa'yo, bakla? Tanong ni Paulina. Sinapo ni Danilo ang liig at walang emosyong tumingin kay Paulina. I have a sick, Pauline. Pagising ko kanina, ang init ko na agad. Bakit ka ba nilalagnat? Baka kakaharot mo yan sa mga lalaki kahapon. Natatawang saad ni Claire sa kaibigan. Bumaling si Danilo sa kanya. Baka, oo, kasi kagabi, may nangyari sa batuhan. Sabay nanlaki ang mga mata nilang dalawa ni Paulina. Kaya pala, 3:00 ka na madaling araw nakabalik sa kwarto natin. Dahil doon. At anong nangyari sa batuhan, bakla? Oo, kasi itong lalaki ang nilandi ko kaya yun, may nangyari. Pauline and Claire, gusto ko nang gumaling at gusto ko ring humupa na ito para kasing paga. At ginuso ni Danilo ang ibaba na agad nilang naintindihan. Ayan, ang landi pa more. Lumandi ka pa, bakit mo kasi napasukan ka ng ilang lalaki ha? Alam mo namang puro may lahi ang mga nandito kaya malalaki. Shut up, Paulina. Masarap kasi, kaya wala na akong choice, kundi ang Danilo, kadiri ka. Uminom ka ng By Jesse, pagising mo, gagaling ka na. Gusto ko nang gumaling eh.
di manlalaki ka ulit at doon ulit kayo sa bato. I hate you na, Polina. Imbis na tulungan, inaasar mo pa ako. Then, Danilo rolled her eyes due to annoyance. Natawa na lang si Claire. Hindi na siya nagulat dahil malandi talaga si Danilo. Noon pa man, basta gwapo, handang patulan. At dahil asar si Polina, paulit-ulit nitong inasar si Danilo to the point na maiiyak na ito. But in the end, sinamahan pa rin ni Polina si Danilo patungo sa clinic dito sa Paradise Island. At ngayong nag-iisa na lang si Claire, nagkaroon siya ng pagkakataong matahimik. Abala siya ngayon sa pagkain ng cake na ibinigay ni Cruz sa kanya kagabi. Hanggang ngayon ay iniisip pa rin niya kung sino ang nagbigay nito. Baka secret admirer. Imposible naman yun. Habang abala sa pagkain, may biglang kumatok sa pinto. Imbis na pansinin, nagpatuloy lang siya sa pagkain. Nagpatuloy ang pagkatok na hindi man lang niya pinapansin. At dahil malapit lang sa kanyang pinto, nakita niyang bumukasyon at bumungad si Juan Miguel. Oh, Juan Miguel, what are you doing here? May nakasalpak sa bibig na umalis siya sa pagkakaupo sa kanilapitan si Juan Miguel. Give me your hands. Madiin nitong saad. Ha? Bakit? Just give me your hands. Lumamig ang busis nito at bahagyang tumalim ang tingin nito sa kanya. Napalunok na lang siya kaya naman wala siyang nagawa kundi ang ibigay dito ang kamay niya. Hinawakan yun ni Juan Miguel at may kinuha sa bulsa. Napakunot ang kanyang noo nang mapagtanto kung ano yun. It's a hand sanitizer. Laking gulat na lamang niya nang biglang ibuhos ni Juan Miguel ang lahat ng laman nun sa magkabila niyang kamay. Juan Miguel rubbed his hands on her hands. Oh, why did you do this, Juan Miguel? At agresibo niyang kinuha ang kamay. Ang kamay niya pa saka pinagpagandahilan para matanggal ang mga excess na sanitizer sa mga kamay niya. To clean your dirty hands. Diretsahan at walang pag-alinlangan nitong saad. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa sinagot nito. Ano ka mo? For your information, my hands are clean. Napaka-judgmental mo naman. Juan Miguel, I always wash my hands, just so you know. Galit niyang saad dito. It's a dirty Claire. What? Are you insane, Juan Miguel? Bakit mo ba pinapakialaman? This is my life, okay? At saka malinis ako sa sarili ko. Stop speaking. Your hands were really dirty. Pwede bang lumabas ka na sa cabin ko? Nakaka-insulto ka na kasi. I will leave, Claire. I just came here to do what I did. Are you okay? Nakamove on ka na ba sa nangyari? Hindi pa. Nasa utak ko pa rin ang lahat. Nawala ang virginity ko na hindi ko nalaman kung sino ang kumuha. Nakakainis naman kasi. Bakit sa lahat? Sa akin pa. Che, it's really annoying. If I see who the hell virginized me, I will punch him on his face. Walang imik si Juan Miguel na mga sandaling yun. Basta nakatitig lang ito sa kanya na hindi niya mawari. Napairap siya dahil sa inakto nito. Pumitik siya sa harap ng mukha nito na nagpabalik dito sa realidad. What? Sabi ko, hindi pa ako nakaka-move on. Umalis ka na, please. I don't need you now. You don't need me? I'm here, Claire. I'm willing to help you. Okay lang naman sa akin kung tutulungan mo ako, but not this time. Okay, please, leave. Okay, take care of yourself, Miriana. Tumalikod na ito, saka naglakad na, paalis. May biglang naalala si Claire, kaya tinawag niya si Juan Miguel sa pangalan nito. Juan Miguel, sandali lang. Humarap ito sa kanya na hindi umiimik. Ikaw ba si Juan Miguel Del Ferro, ang may-ari ng islang to? Tanong niya. Yep, that's me. So, ikaw yung lalaking makakasex kung sino man ang napiling Miss Wilder nung nakaraang gabi? So, ikaw ang kumuha ng virginity ko. Diretsahan niyang tanong. What? What are you saying, Claire? Ikaw ba ang Miss Wilder? Hindi naman, di ba? And why would I take your virginity? Hindi ako basta-basta gumagamit ng babaeng walang paintulot nila. I'm so sorry. Akala ko lang kasi ikaw yung kumuha ng virginity ko. No, that's not me. Hindi na niya nagawa pang umimik dahil sa hiya kay Juan Miguel. Napakibit ang kanyang balikat. At umalis na samantalang siya'y binalikan ang kinakain kanina at nagpatuloy sa pagkain.
Nang matapos, naghanda na siyang lumabas pero bigla na lamang siyang natigilan nang makita ang hand sanitizer na dala ni Juan Miguel kanina. Napag-isipan ni Claire na ibalik yon sa binata, kaya kinuha niya yon. Pero hindi niya alam kung nasa na ngayon si Juan Miguel. Magtatanong-tanong na lang siya. Sakto namang nakita niya si Cruz sa hindi kalayuan, kaya naman nilapitan niya ito. Cruz, nasaan si Juan Miguel? Seryosong tanong niya. Bahagya itong lumayo. Parang aligaga na naman. Baka nasa private house niya. Nasaan yun? Yun, yung malaking puting bahay. Baka nandun siya. Then, Cruz pointed something behind her. Tiningnan niya yon. Sa hindi kalayuan, may nakita siyang isang malaking puting bahay. Nagpasalamat na siya kay Cruz at naglakad na palapit sa bahay. Nang makarating si Claire, walang pag-alinlangan siyang pumasok sa loob. Walang nagbabantay, kaya nakapasok siya sa loob. Pero wala rin yatang tao rito sa ibaba. Hello, may tao ba rito? Pero walang sumagot sa kanya. Kaya naman napagdesisyon ng umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Maraming pinto roon pero may kumuha ng atensyon niya. Isang nakabukas na pinto. Nakakunot ang kanyang noo nang nilapitan niya yun at sumilip. At ito'y walang tao. Juan Miguel, nandito ka ba? Wala na namang sumagot sa kanya kaya pumasok na siya sa loob ng kwarto. Saktong pag-apak niya, narinig niya ang pagragasa ng tubig mula kung saan. Naglakad pa siya palapit sa kama at laking gulat na lamang niya nang may makita siyang pamilyar. Binitawan niya ang hawak sa kama at kinuha ang bagay na pamilyar sa kanya. She can't be wrong. Ang mga yun ay damit niya. Sinuot niya nung nakaraang gabi sa Wild Night. Kumpleto lahat. Mapa-underwear nandito rin. Samantalang yung damit, sira na. Papaanong napuntang gamit niya rito? Gayong ito ang unang beses niyang pumasok sa kwartong to. Pero si Juan Miguel nasaan? Ngayon lamang niya napansin ang isa pang pintong nakabukas. Marahil ay itong banyo. Hanggang ngayon ay naririnig niya pa rin ang pagraragasan ng tubig at habang palapit sa pinto, lumalakas ang tunog. Nang tuluyan na siyang nakarating sa pinto, inawang niya pa yun at nang bahagya at sumilip mula sa loob. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya na may makita siyang isang lalaking nakahubad. Nasa ilalim ito ng rumaragas ang tubig at abala sa pagsasabon. Kaagad na napalunok si Claire ng laway nang makita niya ang ari nitong mahaba at malaki kahit hindi pa buhay. Dahan-dahan niyang inangat ang mukha rito at gano'n na lang ang panlalaki ng bibig niya nang mapagsino ito. Si Juan Miguel. Dahil doon, dali-dali siyang lumabas sa kwarto. Sinarado ang pinto at sumandal sa pader. Sinapo niyang dibdib na bahagyang tumitibok. Diyos ko, hindi siya maaari magkamali dahil nakita niya talagang nakahubad si Juan Miguel sa unang pagkakataon. At nagpakuha ng atensyon niya ay ang ari nito. Ang laki at ang taba. God, maaalis kaya ito sa utak niya gayong tumatak na ito? Juan Miguel, I want you again. Please, hindi porkit may bago ka na, kakalimutan mo na ako. Inis na nagpabuga ng hangin sa bibig ni Juan Miguel saka hinarap si Alexa na kanina pa nangungulit sa kanya. Could you stop following me, Alexa? Hindi kailanman tayo at never naging tayo. What happened to us was just a fling. I fuck you for so many times because you always won as Miss Wilder and that's it. If you're thinking, I will be yours, then stop thinking. You are just dreaming, Alexa. Nakatalik mo lang yung Claire na yon. Ganyan ka na. Nung wala pa siya, palagi mo ko hinahanap-hanap. Diba? Basta mo na lamang ko hinila tapos hinahalikan mo ko. Ngayon, ano nangyari? Anong ibinigay ni Claire na hindi ko ibinigay sa'yo, ha? Yes, Mark. Wala, Alexa. Walang ibinigay si Claire sa akin para magustuhan ko siya. Nagbabago naman ang mga tao, Alexa. Kaya asahan mo na darating ang ganitong sitwasyon. I don't love you. It's just lust that I had to remove in my body. So now, leave me alone. Wala kang mapapala sa akin. At kapag kinulit mo pa ako ulit, mapipilitan akong patalsikin ka rito sa Paradise Island. Baka gusto mong sabihin ko sa babaeng yun na ikaw ang lalaking kumuha ng virginity niya. Gusto mo bang sabihin ko yon? Sumisigaw ito. Galit niyang pinagdiinan ang baba nito at bahagyang inilapit ang mukha niya rito.
Wala kang sasabihin, Alexa. If you tell that, baka hindi lang kita mapatalsik, baka matamaan ka pa sa akin. Baka makita mo na lang ang sarili mo na nagpapalutang-lutang ka sa dagat. Then, he aggressively released her chin. Alexa smiled as if he hadn't threatened her. Wala akong paki sa banta mo sa akin, Juan Miguel. Akin ka lang at wala nang ibang pwedeng umangkin sa'yo. That's why I will do everything just to get you. Your plan is glitch, Alexa. Baka nag-uumpisa ka pa lang. Natumba ka na. After saying that, he left. Kahit kailan talaga, panirang babaeng yun sa buhay niya. Palagi itong umaakto na parang may relasyon silang dalawa kahit wala naman. Hindi niya mahal ang babaeng ito. Pawang kabaliwan lang ang lahat. Oo, aaminin niya. Palagi niyang ginagalaw ang babae pero hindi rin niya mapigilan ang sarili dahil maraming beses na siyang inakit nito. Siya naman tangang palaging nahuhulog sa patibong nito. Nga pala, umuwi rin siya kagabi mula sa Manila. Hindi pa rin maayos ang kondisyon ng daddy niya nang umalis siya. Ang gusto ng mami niya ay umanatili pa siya ng matagal sa ospital pero tumanggi siya dahil sa isang bagay. Gusto niyang gawin ang sinasabi ng daddy niya sa sulat. Hindi niya ito bibiguin. Gusto niyang makitang masaya ito sa lalong madaling panahon na alam niyang si Claire lang ang makakagawa nito. Kung ano yon, hindi pa yata ito ang oras para ibulgar niya. Pumasok na siya sa bahay niya at kagad na nagtungo sa kwarto niya. Pumunta siya sa banyo at hinubad ang lahat ng suot saka pumailalim sa shower. Kakagaling lang niya kay Claire kanina dahil gusto niyang ilinisin ang kamay nitong nabahira ng dumi. Claire didn't know na nagpalagay siya ng secret camera sa cabin nito at kung ano ang nangyari kagabi, napanood niya. It's Bernard, that jerk man, almost raped Claire. Nakita niya ang lahat kaya masasabi niyang si Bernard ang may mali. Ang hindi lang niya matanggap ay kung bakit ang ari ni Bernard ang kailangan hawakan ni Claire. Damn that woman. His dick is free. She could hold it for so many times. Nang dahil sa nangyaring yon, natamaan si Bernard sa kanya. Binugbog niya ito at wala siyang pakialam kung kaibigan man niya ito. Juan Miguel remember what happened on that night. Hindi mawala sa utak niya ang unang gabing pagsasama nilang dalawa ni Claire. Ito lang ang nagpasaya sa kanya sa kama. Masasabi niyang wild si Claire dahil sa mga nangyari. Nakailang round sila at masasabi niyang lubusan niyang nasaktan ang pagkababae nito. Baka hanggang ngayon ay umiinde pa ito ng sakit. Hindi niya kailangan mabahala dahil mawawala rin yun. Hindi naman niya ginusto na magkaroon ng ganitong kalaking kargada. His father is Spanish kaya marahil ay namana niya ito rito. Parehas sila ng Kuya Sandro niya na biniyayaan. He has 10 inches while his Kuya Sandro has 11 inches. Mas lamang ito. Kung bakit nila nalaman ang mga sizes nila, yun ay dahil nang malasing sila sa isang beses, nagpaligsahan sila na kung sino ang may pinakamalaki, siya ang makakakuha sa babaeng inuupahan nila noon. For Juan Miguel, it was his brother's craziness. Ang dami namang babae pero pinag-aagawan nilang isa. Natawa na lamang si Juan Miguel nang maalalang nakaraan. Nang matapos siyang maligo, kaagad siyang lumabas ng kwarto na nakaroba lang. Kaagad na nangunot ang noo niya nang mapansing may nag-ibang posisyon. Yung mga damit ni Claire, nagkalat na sa kama. Tapos nakita niya pa yung hand sanitizer na iniwan niya sa cabin ni Claire. Shit, did she enter in his room? If so, baka hindi pa ito nakakalayo. Lumabas siya sa kwarto at hinanap ito. Pero hindi niya nakita. Napailing siya saka bumalik sa loob. Biglang nahagip ng mga mata niya ang panty ni Claire. Shit, he can't control himself. Kinuha niya ang panty ng babae at walang ano-ano'y inamoy yun. Napakagat-labis siya nang muling malanghap ang amoy ni Claire nang unang beses silang magsama sa kama. Habang nilalanghap ang pang-ibabang kasutan ng dalaga, bigla na lang naramdaman ni Juan Miguel na unti-unting tumayo ang alaga niya. Fuck Claire, you always made me horny. I can't control myself whenever I see your face or snip your clothes. At sa pagkakataong yun, nakita na lang ni Juan Miguel mula sa refleksyon sa salamin na nagsasarili siya at ginagamit niyang panty ng dalaga at ipinupulupot niya yon sa nag-uumigting na kargada at walang tigil sa pagtaas baba ng kamay niya.
Nakapikit siya habang pinagpapantasyahan ang dalaga. Parang nasa unahan lang niya ito. Sumasayaw habang inaakit siya. Nang dahil doon, lalo pang bumilis ang pagsasarili niya hanggang sa malakas na siyang napaungol. "Pak, Claire, I love you. Please, fuck me too." Oh, and he spurted his cum. Maraming lumabas sa kanya at halos mabalutan ang panty ng dalaga. Dahil sa ginawa, muli siyang naligaw para maglinis at nang matapos, nilinis niyang kailangan linisin. Medyo hindi kasi kagandahan ang amoy ng kwarto niya nang labasan siya, kaya nag-spray siya sa kabuuan ng kwarto niya. And after that, lumabas na siya para kumain ng tanghalian. But before that, aayain niya si Claire. Kung sasama ito, edi mabuti. At kung hindi naman, ayos lang din. At least, he tried. Sapo-sapo ang dibdib na pumasok si Claire sa loob ng kanyang cabin. Jesus, did she really so? Juan Miguel's dick? OMG, that's so big. For her, it's a monster. Hindi pa man aktibo pero malaki na agad. Sino kayang babae ang makakaya ang ganong kalaki? Kung siya ang tatanungin, baka hindi niya kaya. Baka lagnatin pa siya sa dami ng laceration niya kung sakali man. It can't be. Hindi niya dapat nakita ang pag-aari ni Juan Miguel. Bakit naman kasi hindi nito sinaraduhan ang pinto sa banyo? Ang dali lang naman saraduhan. Hindi pa magawa. Pero hindi maalis-alis sa utak niya yung mga damit niya kung bakit nandoon sa kwarto ni Juan Miguel. Paano napunta yun doon? Hindi siya tuloy matahimik. At para malibang, pinuntahan niya ang mga kaibigan niya. Sinabi ng dalawa kung nasa ang room sila. Kaya naman, mapupuntahan niya ito. Nang makarating siya ay kumatok siya at kagad siyang pinagbuksan ni Paulina. "How's Danilo? Ayos na ba?" tanong niya. "Hindi pa nga eh. Lalo pang tumaas ang lagnat." "Di ba dinala na siya sa klinik?" "Oo, pero sinuri lang siya tapos binigyan lang ng gamot. Isabi ng doktor magpahinga na muna siya at baka bukas ay mawala na rin." "Bakit? Napunta ka rito, Claire?" "Wala lang, gusto ko lang kayong makita. Pwede bang dito muna ako?" "Oo naman, kaming." Tumango lang siya at pumasok na. Nasa kama si Danilo, nakatalokbong. Ayan kasi puro lalaki ang nasa utak. Nang dahil sa karutan, nilagnat tuloy. Nag-uusap pa sila ni Paulina, nagkwentuhan ng kung ano-ano. At nang makakalahating oras na, napagdesisyonan niyang bumalik sa cabin niya para mananghalian. Hindi pa man siya nakakapasok sa cabin niya nang biglang may tumawag sa kanya mula sa likuran niya. Hinarap niya ito at napapitlag siya agad nang makita niya si Juan Miguel. Kaagad na bumaba ang tingin niya sa pagitan ng mga hita nito at napansin niyang may nakabakat doon. OMG! Ano iyon? Juan Miguel? Tanong niya saka sunod-sunod na napalunok. I just want to invite you to have a lunch with me." "With me? Bakit ako, Juan Miguel? Baka mamaya pag-chismisan tayo." "Kasi gusto ko eh, at wala akong pake kung gumawa man sila ng issue sa atin. Would you accept my invitation, Claire? Lunch lang, wala nang iba." "Okay, fine. Ngayon lang ito ha. And don't count this as a date dahil hindi ako makikipag-date kahit kanino. As what you said, lunch lang ha? No, I didn't think that, Claire. Let's go." Inangat nito ang kamay sa harap niya. What does it mean? Hawakan mo. It's not a date, right? So yeah, walang hawakang magaganap. Okay, maglalakad ako ng akin, manguna ka na lang. Okay? Wala nang naging imik si Juan Miguel. Naglakad na sila patungo sa Paradise Restaurant. Hindi mapigilang mailang ni Claire dahil may mga taong nakatingin sa kanila ni Juan Miguel. Tapos nakita niya pa sina Alexa. Ang sama ng titig sa kanya nito. Samantalang si Pomi kinawayan pa siya. Imbis na pansinin pa, nagpatuloy na lang siya sa pagsunod kay Juan Miguel hanggang sa makarating sila sa restaurant. Laking gulat niya pa nang ipaghila siya nito ng upuan. Claire finds it awkward. Sino ba naman kasi ang hindi maiilang? Hindi nga ito date, di ba? So, what do you want to eat? Mamili ka na lang dyan sa menu. Kahit ano na lang, Juan Miguel.
I think kung ano na lang orderin mo. Ayun na lang. I will order all the foods in menu. Sige ka. Hindi na niya magawang umiwik ng mga sandaling yun. Hinayaan na lang niya ang binata. Tumawag na ito ng waiter at in-order ang lahat ng nasa menu. Makalipas ang maraming minuto na puno ng lamesa nila. Punong-puno yun ng mga pagkaing bago na lang sa kanya. Oo nga pala, Spanish food ang mga ito. May mga iba't ibang putahe ng ulam, tapos may dessert pa. Yummy, lalong nagutom si Claire. Kain ka na, Claire. Thank you, Juan Miguel. Don't worry, magbibigay ako ng bayad sa pagkain kina. It's free, Claire. What? Ang bait mo naman. Yata. I'm rich. Putol nito sa kanya. Napakibit balikat na lang si Claire sa sinabi ni Juan Miguel sa kanya. Hindi na niya magawang umimik pa dahil walang mailabas na salita sa lalamunan niya. Kung free, edi mabuti. Nagsimula na silang kumain at habang kumakain, hindi mapigilang mailang na naman ni Claire dahil maski sa kinaroroonan nila, may mga nakatingin pa rin. Hindi naman ito date, simpleng lunch lang ito. Tinanggap niya ang pag-anyaya ni Juan Miguel dahil gusto niyang makilala pa ito ng husto. Kung mabait ba talaga ito o hindi, o baka kaya naman nagpapanggap lang. That's her reason. Nang matapos kumain, nagpaalam muna si Claire kay Juan Miguel dahil naiihi siya. Hinanap niya ang banyo at nang mahanap niya pumasok na siya sa pambabaeng restroom. Sa isang kwarto, may 3 cubicle. Pumasok na siya sa isang cubicle at umihi na. After peeing, lumabas na siya. Nagtungo na sa lababo para maghugas ng kamay. Look, who's here? So how's the date with Juan Miguel? Natigilan na lang siya nang marinig yun mula sa likuran. Mula sa refleksyong nakita niya ang 5 babae sa likuran niya. Hinarap niya ang mga ito. Ang grupo ni Alexa. Tapos si Alexa pa, nangunguna habang magkakross ang mga braso sa harap ng dibdib. Tapos yung tingin nito, ganun at ganun pa rin katulad kanina. Ano bang problema nito? Wala namang siyang ginagawang masama rito. Noong isang araw, ayos pa naman sila. Alexa, hindi yung date ha. It's just a simple lunch. Stop denying it, Claire. May panginting-ngiti ka pa. Ano, masaya ka dahil nakadate mo si Juan Miguel? Look Alexa, kailan ko ba ulit-ulitin sa'yo na hindi nga yun date? Simpleng lunch lang yun. Huwag mong gawa ng issue to, Alexa, dahil never akong makikipag-date kahit na kanino. Alexa smirked. For me, it's a date. Bago ka pa lang dito. Ang yabang-yabang mo na. Makipag-date ka na kaya sa lahat ng lalaki rito dahil dyan ka naman magaling. Ano bang pinuputok ng butchi mo, Alexa? Kung makapag-react ka, akala mo, kayo ni Juan Miguel, kayo ba ha? Kung kayo, sige, may mali ako, pero kung hindi naman kayo, stop acting like that. Nanlilisik ang mga mata nito sa kanya kapag kuway sinampal siya. Nagulat siya sa ginawa nito, kaya naman, ginantihan niya ito. Hindi siya basta-basta magpapaapi, kahit na kanino, lalo na kay Alexa. Hindi siya mahina. She could fight with Alexa. What if sabihin ko sa'yo ang totoo? Makikisalamuha ka pa ba kay Juan Miguel? Alexa, don't say that kung ayaw mong malintikan, sabi ni Jane kay Alexa. Alexa smiled. We're not done yet, Claire. Hindi ko hayaan na maging kayo ni Juan Miguel. He is mine. I do not own Juan Miguel, Alexa. Kung sa'yo, edi siya sa'yo. Angkinin mo. Wala akong paki kung kayo. Nginisian lang siya ni Alexa. Saka tumalikod na at umalis kasama ang mga alipores nito. Pero si Pommy lumapit sa kanya at humingi ng paumanhin sa inakto ni Alexa. Hindi niya kailangan ng sorry. Ang gusto niya, isipin ni Alexa na walang namamagitan sa kanila ni Juan Miguel. Ayon kasi ang punto ni Alexa, pinaglangalandakan na pag-aari nito si Juan Miguel na wala naman siyang pakialam. Niinis tuloy siya ngayon na wala siya sa mood. Nang makabalik siya sa pwesto nila ni Juan Miguel, nagpaalam na agad siya. Kahit hindi pa man ito tumutugon, umalis na siya agad.
At nang malapit na sa cabin, bigla niya may mapansin sa pinto. Isang rosas na naman, kagabi yata. Yun, may nakuha rin siyang rosas. Tapos ngayon, meron pa. Sino bang nagbibigay nito sa kanya? Parang gusto niya yatang magpakabit ng CCTV para makuhanan kung sino ang nagbibigay nito sa kanya. Wala sa sariling kinuha yun ni Claire at iniligay sa base na pinaglalagyan niya rin ng rosas nitong nakaraan. Kalaunan ay umakyat na siya sa ikalawang palapag para magpahinga. Nagpunta siya rito para maramdaman ang ganda ng isla. Hindi itong palagi siyang namamahinga. Yung pagkababae niya hindi na sumakit. Muling sinuri yun ni Claire at hupa na ang sugat pero hindi niya pa rin matanggap na wala na ang bataan niya. That was unbelievable. Anong mukha ang iharap niya sa mami at daddy niya? Hindi mawala yon sa utak ni Claire. Paano kung lumipas ang araw tapos malaman niyang buntis na lang siya? Paano niya ipapaliwanag sa magulang niya ang nangyari? Hindi naman siya pwedeng magsinungaling sa mga ito dahil lalo pang magagalit ang mga ito. Tapos hindi niya pa alam kung sino ang nakakuha ng virginity niya kaya natatakot siyang umuwi. Gustong gusto na niyang umuwi. Hindi pa nalalaman kung sino ang nakauna sa kanya at hindi lang niya basta-basta alamin kung sino dahil gagawin niya ang lahat. Mapanindigan lang siya nito. What the man did to her was not acceptable. He should pay for what he had done to her. Nigising na lamang si Claire sa sunod-sunod na pagring ng cellphone niya. Naiinis niyang binuksan ang mga mata at kinapa ang kinaroroonan ng cellphone. Nang makuha niya yon ay agad niyang tiningnan ang caller at gano'n na lang ang gulat niya nang mapagsino yun. Shit, it's her mother. Ura-urada siyang napatayo sa kinahigaan saka pinakatitigan ang screen ng cellphone. Mami niya na nga yun. Biglang nakaramdam ng kaba si Claire ng mga sandaling yun. Nagdadalawang isip siya kung sasagutin niya ba to. But in the end, sinagot pa rin niya pero nanginginig siya. Hello, ma'am. Claire, why are you still there? Ha? 2 araw nang huli kitang makausap. Ano? May bala ka pa bang umuwi rito? Ha? Napalunok siya. Ma'am, hindi ko pa alam kung kailan. Ayan ka na naman, Claire. Alam mo, nagsisisi ako na pumayag ko sa gusto ng daddy mo. Pumayag ako na umalis ka na sa pagiging sekretarya ni Tito Jared mo dahil ang dahilan mo'y napipressure ka. I agreed kasi halata naman. Pero ano to? Pinapakaba mo ako. Pinapakaba mo kami ng daddy mo. Claire, ilang araw ka nang wala rito sa bahay. Bumalik ka na. Ma'am, uwi na rin po ako. Nasaan ka ba? Ipapasundo na lang kita. No need, ma'am. Maybe this week na makakauwi na ako. Sabi niya kahit hindi naman niya siya sigurado. Hihintayin ka namin, Claire. At kapag wala ka pang dito sa bahay, i-report na namin ito sa pulis. Hindi na niya nagawang sagutin ang mami niya. Pinatay na lang niya ang tawag at ibinaba ang cellphone sa kinalalagyan nito kanina. Hinilamos ni Claire ang palad sa mukha ng mga sandaling yun. Wala na siyang magawa ngayon. Gustong-gusto na niyang bumalik sa Manila pero hindi po pwede. Hindi niya hahayaan na walang hustisya ang pagkawala ng bataan niya. Bumaba na si Claire sa unang palapag ng cabin dahil nakaramdam siya ng uhaw. Dinako pa lang niya ang kusina nang biglang may mag-doorbell. Bakit ba palaging may umaabala sa kanya? Pero wala namang choice si Claire kundi buksan ang pinto at bumungad si Bernard sa harap niya na puro pasa ang mukha. Oh my God, Bernard, who did that to you? Natatakot niyang tanong. Help me, Claire, help me. Okay? Okay, fine, come in. Umupo ka, gagamutin kita. Ginawa nga ni Bernard ang sinabi niya. Pumasok ito sa loob at umupo sa upuang nasa harap ng bintana. Samantalang, siya'y kumuha siya ng medicine kit sa banyo sa ibaba. Bumalik siya kay Bernard at ipinatong ang kit sa harap nito. Muli siyang umalis para kumuha ng cold compress. Hindi niya alam kung tama ba. Oo, tama ba itong ginagawa niya? Kahit naman ginagawan siya ni Bernard ng masama kagabi, hindi na niya pa rin mapigilang mag-alala sa binata.
Nang makakuha ng cold compress, binalikan niya ang binata. But first, kailangan niya munang linisan ang mga pasa. Tapos, may mangilan-ngilan pang sugat. Halos hindi na ito makilala dahil sa dami ng pasa nito sa mukha. Teka, sino bang may gawa nito sa'yo? Bernard? Tanong niya habang abala sa paglilinis na mga pasa nito gamit ang bulak na may betadine. Si Juan Miguel, Claire. He did this to me this morning. Nanlaki ang mga mata niya. Wait, what? Si Juan Miguel? As in, iyong may-ari ng isla ang nambubugbog sa'yo? Tumigil pa siya dahil sa kuryosidad. Yes, siya yun. Basta na lang niya akong binugbog. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. That man? Akala ko ba mabait? Nagpapanggap lang pala. Don't worry, pagsasabihan ko siya. Then, she continued cleaning Bernard's wound. Ipagtatanggol mo ako, Claire? Hindi naman. At bakit naman kita ipagtatanggol? You almost raped me last night. Hindi ko intensyon na gawin yun sa'yo, Claire. Matino akong lalaki. Gusto ko lang naman na maging akin ka. Na hindi mangyayari yun, Bernard. Putol niya rito. Napasimangot na lang ito na ikinailang niya ng ilang bisis. Umiiling-iling siya nang matapos siya sa paglilinis ng mga sugat at pasa nito. Ibinagay na niya ang inilagay na niya itong cold compress dito. Hindi niya inakala na magagawa ni Juan Miguel na saktan si Bernard ng ganito. Claire, can I stay here for a while? Tanong ni Bernard. Alis ka rin. Aalis ka rin mamaya, ha? Yes, gusto ko lang kasi may kasama ako at humiga ito sa kinaupuang kahoy na upuan. Napakakibit ng balikat na lamang si Claire at nagsimula ng linisin ang kalat. Hinayaan na lang niya si Bernard dahil naawa siya rito. Helping people aren't bad. Dapat ngang mas gawin yun ng mga tao para sa ikakabuti ng tinutulungan nila. Paano kaya kung wala siya? Sino ang magagamot kay Bernard? Pero yun ang ginawa nito kagabi. Hindi pa rin niya mawala sa utak niya. Oo, kahit tinulungan niya ito, galit na galit pa rin siya rito. Saktong palabas na si Claire nang biglang bumukas ang pinto at bumungad ang dalawa niyang kaibigan na sina Paulina at Danilo. Nagtataka niyang tiningnan si Danilo dahil ibang-iba na ito kanina. Maayos na mukha nito, hindi na matamlay. Hindi ba't may lagnat ka? Nagtataka niyang tanong sa kaibigan. Oo, pero gumaling na ako. Look at me, I am better than earlier. At kumimbot pa ito na animoy hindi dumaan sa pagkakaroon ng lagnat kanina. Napailing-iling na lang si Claire. So, what are you doing here? Gusto ka namin ayain na mag-banana boat. Ano, game ka ba, Claire? Banana boat? Sige ba? Tugon niya rito. Masayang nagtatalon ang dalawa. That's why you're really good, friend, Claire. But before that, kailangan mo munang maghubad. Ang pangit lang kasi tingnan na nakadamit ka. Paulina Sid. Require bang walang suot? Hindi naman Ang ibig kong sabihin lang namin at yung damit lang katulad ng suot ko I'm just wearing a panty and bra. At itinuro ni Paulina ang sarili. Napatango na lang siya. Do kanina pa niya napansin na nakabikini ito at maski si Danilo. Ganun din pero hindi niya mapigilan ang matawa dahil halatang ipit na ipit lang ang nasa pagitan ng hita nito. Oo, hindi bagay, hindi na bago sa kanya dahil bukod sa maharot, asyumira si Danilo, piling babae lang ang peg. Hinubad na ni Claire ang kasalukuyan niyang suot. Nakabikini rin siya. Yung mga pulang marka sa liig niya na wala na naman kaya hindi na niya kailangan. Itago pa yun. Medyo nailang si Claire ng mga sandaling yun dahil ngayon lang siya nakapagbikini rito. Wow, sexy mo naman girl. Parang gusto ko nang magpalaypo. Gaga, magpapalaypo ka sa tingin mo. Babagay sa'yo yun? Tatawa-tawang tanong ni Paulina kay Danilo. Gaga ka Paulina, di pa sure do. Hindi naman ako sexy. Kung anong ibinigay sa akin ni Lord, tanggap ko naman Anya, yun na nga binibiyayaan ka ng magandang katawan pero ako, shoota, sana hindi na lang ako naging lalaki. Malas ka Danilo, but don't worry, we will accept you as who you are.
Napairap na lang si Danilo. Samantalang si Claire ay natawa na lang. Silang tatlo patungo sa kinarurunan ng banana boat. In fairness, maraming tao ngayon ang hindi nakahubad. Halos lahat yata ay nakabikini at shorts lang. Hindi na tuloy. Maiilang si Claire. Kuya, we want to rent a banana boat, sabi ni Paulina sa isang lalaki. Ilan ba kayo? Tanong nito. 3 po. Sakto. Yung banana boat na yun, naghahanap ng 3 tao. Dalian niya at baka maunahan kayo. At itinuro ng lalaki ang isang banana boat sa hindi kalayuan. May mga nakasakay na doon pero kulang pa nga. Nagpasalamat na silang 3 at nagpatiuna na sa banana boat na itinuro ng lalaki. Nang tanungin nila kung available pa, oo raw. Kaya naman sumakay na sila. Bali, nasa unahan silang 3. Nasa pinakauna si Danilo, pangalawa naman si Paulina. At pangatlo siya. Napakapit na lang si Claire nang mahigpit sa handle ng sabihin ng isang lalaki na lalayag na raw sila. You're here, Claire. Sandaling natigilan si Claire nang marinig yun mula sa likuran niya. Nagtataka niyang nilingon ang likod at bahagya siyang napaatras nang makilala kung sino yun. It's Juan Miguel at sa likod nito, nandun ang 2 nitong kaibigan. Tapos may ilan pang lalaki sa likod ng mga ito na hindi naman niya kilala. Nandito ka, Juan Miguel? Hindi makapaniwala niyang tanong. Yap, kanina pa. Paulina and Danilo, Hindi na niya nagawang ituloy ang iba pang sasabihin nang biglang umandar na ang banana boat. Sa tulong ng speedboat, nakakatakbo rin ang sinasakyan nila dahil nakakonekta ito sa speedboat. Hindi na siya umimik. Napapikit na lamang siya nang unti-unting bumilis ang banana boat. Ang mga kasama niya ay nagsisigawan na, samantalang siya ay parang pipi ng mga oras na yun. Oh my God, Lord! Ang saya-saya, sigaw ni Danilo sa unahan. Habang lumilipas ang minuto, palayo ng palayo ang speedboat sa pangpang hanggang sa hindi na makita ang Paradise Island dahil sa layo na nila. Halos nasa malalim na bahagi na sila ng malaking karagatan. Oh my God! Bumalik na po tayo, please! Sigaw niya. Nanginginig na ang mga tuhod niya dahil sa tindi ng kaba. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Aligaga siya. Claire, ang saya dito. Hindi ka ba nasisiyahan? Hindi, ayaw kong narito, please. Tugon niya kay Paulina. I'm here, Claire. Just relax, okay? Narinig niya ang boses ni Juan Miguel malapit sa kanya. Binalingan niya ito, ngunit biglang nagdikit ang mga labi nila. Dahil sa gulat, napabitaw siya sa hinawakan, dahilan para madulas siya, pababa sa banana boat. Kaagad siyang nahulog sa dagat at lumubog. Sinubukan ni Claire na umahon, ngunit hindi niya magawa. Paibaba siya ng paibaba ng mga sandaling yun. Maalam naman siyang lumangoy, ngunit hindi niya magawa. Ginawa na niya ang lahat, ngunit wala talaga. Hanggang sa ilang segundong lumipas, unti-unti na siyang nawala ng hangin. Ngunit bago siya mawala ng malay, bigla niyang naramdaman na may humawak sa kamay niya. Pa, Claire? Shit! Sunod-sunod na napamura si Juan Miguel nang biglang mahulog si Claire sa dagat. Kaagad siyang tumalon at dinako ang kinarurunan nito. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya ng mga sandaling yun dahil sa nangyari kay Claire. Hinanap niyang dalaga sa ilalim ng dagat at nakita niyang sinusubukan itong umahon. Ginamit niya ang buong lakas niya para mailigtas ito. At nang makalapit siya rito, agaran niyang hinawakan ang kamay nito at hinila pataas. Nang makaahon, kaagad siyang kumuha ng maraming hangin at kalaunan ay binalingan si Claire na walang malay. Claire, hey Claire, wake up. I'm here, anya habang inaalog ang katawan nito. But Claire didn't respond him. Nabahala siya ng lubusan, kaya agad siyang tumawag ng tulong. Yung speedboat na nagpapaandar ng banana boat na sinasakyan nila. Lumapit sa kanila. Dali-dali niyang inangat si Claire at tinulungan naman siya ng driver na mailagay si Claire sa speedboat. Samantalang, siya ay sumampa at nilapitan ang dalaga na magpahanggang ngayon ay wala ring malay. Bumalik na tayo, saad niya sa lalaki na
tinunguhan nito ang tango. Pinaandar na nito ang speedboat, samantalang siya bahagyang ibinaba ang katawan ng dalaga. "Hey Claire, wake up!" Sinapo niya ang pisngi nito at inalog pero ayaw talagang magising nito. Wala siyang ibang nagawa kundi gawin ang teknik na minsan na niyang ginagawa. Ibinuka niya ang bibig nito, inipit ng dalawang daliri ang ilong at nagbigay ng hangin sa bibig ng dalaga. Hindi siya naiilang sa ginawa niya. Ilang ulit niyang binigyan ng hangin ito. Kapag kuwan ay ginawan niya ng CPR. But still, hindi pa rin humihinga si Claire. Aligaga na siya ng mga sandaling yun. Kabadong-kabado siya. But he didn't give up. He continued giving her air. Ilang ulit niyang CPR ang dalaga hanggang sa magising na ito. Naglabas ito ng tubig sa bibig at tumingin sa kanya. Naanimoy ngayon lang siya nito nakita. "Juan Miguel, it's me, Claire. Thanks God, you're alive." Then he hugged her tightly. "You saved me, Juan Miguel." Hindi makapaniwala nitong tanong. Malapad ang ngiti niyang humiwalay sa dalaga. "Yes, I saved you. How are you? Are you okay now? Gusto mo bang dalhin kita sa clinic?" "No need, Juan Miguel. Ayos na ako. Thanks to you for saving my life. I thought I will die. Thank you so much." At siya naman ang niyakap nito ng mahigpit. Lalo pang napangiti ng malapad si Juan Miguel dahil sa inakto ng dalaga. Nagtagal ang yakap nito sa kanya ng ilang minuto hanggang sa humiwalay na ito. Nang makabalik na sila sa isla, kaagad niyang inaya si Claire patungo sa cabin nito. "Oh my God, Claire, ayos ka lang ba?" "Diyos ko naman, Claire, bakit ka ba nahulog? Ano bang nangyari sa iyo, ha?" "Mga kaibigan niyo ni Claire, ayos na ako. Hindi niyo na kailangang mag-alala, Claire." Ni Claire. "Are you sure? We're worrying about you. Akala namin wala ka na. I'm so happy that you're still alive." "Akala ko iiwan mo na kami," sabi ni Paulina. Saka sandaling niyakap si Claire. "Bakit ko naman kayo iiwan? I'm so thankful dahil niligtas ako ni Juan Miguel. At kung wala siya, baka hanggang ngayon ay nasa ilalim na ako ng dagat." Then Claire looked at him while smiling. Bahagyang kinilig si Juan Miguel. "It's his first time to feel this." "Don't say that, Claire. Hindi ka mapupunta sa ilalim ng dagat dahil gagawin ko ang lahat. Mailigtas ka lang." "OMG, nakakakilig naman kayo na ba?" Tanong ng baklang kaibigan ni Claire. "Gaga ka, mahiya ka naman, Danilo. Kurutin ko yung tinggil mo eh." "Paulina, your mouth." Saway ni Claire. "Gaga ka rin naman eh. Saan mo naman nalaman na may tinggil ang bakla eh? Baka yung iyo ang hilahin ko." Napailing na lang si Juan Miguel dahil sa pag-uusap ng magkakaibigan. Laking gulat na lang niya nang hilahin niya si Claire. Siya ni Claire palayo sa dalawa. Hindi maalis ang ngiti sa mga labi niya. Hawak-hawak ni Claire ang kamay niya. Ngayon lang ito ginawa nito sa kanya. Hindi katulad kanina na ayaw nitong magpahawak. Kaya naman lalo pa siyang nahulog sa dalaga. "Saan tayo pupunta, Claire?" Ikaw, saan ka ba pupunta?" "Ako kasi sa cabin ko." "Pwede ba kitang samahan? Gusto kong makita kang ligtas hanggang sa cabin mo." "Sure, let's go." Tumango lamang siya bilang tugon dito. Hawak pa rin ito ang kamay niya habang naglalakad sila patungo sa cabin nito. Ilang minuto ang nakalipas, nakarating na rin sila. Binitawan ni Claire ang kamay niya at inaya na siya sa loob. "Salamat talaga, Juan Miguel. Without you, baka wala na ako. Ikaw naman kasi, bakit ba ang lapit? Ang lapit mo, ayan tuloy, nagdikit ang mga labi natin. Kung tutuusin, ikaw rin naman ang may kasalanan kung bakit ako nahulog sa dagat." Then she pouted. Imbis na magalit, natawa na lang siya. Such a cute woman. Hindi niya nagawang sagutin ito dahil may bigla siyang naisip. Paano kaya kung halikan niya ito ngayon? Kukontra kaya ito? Inangat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang baba ng dalaga. Bahagyang nalaki ang mamata nito. Samantalang, siya ay dahan-dahang inilapit ang mukha rito. Walang kibo si Claire. He's about to kiss her lips when she pulled herself away from him. "What are you doing, Juan Miguel?" He could see the shock on her face. Nothing. Umiling-iling ito. "Sige, aalis na ako."
magpalit ka kagad para hindi ka kalagnatin. At tumalikod na siya. Ngunit hindi pa man siya nakakahakbang nang tawagin siya nito sa pangalan niya. What, Claire? Gusto ko lang magtanong sa'yo. Ayun ay kung ayos lang. Sure, ano bang tanong mo? Bakit nasa kwarto mo ang mga gamit ko? I mean yung mga damit ko, bakit nasa sayo? Binasa niya ang mga labi, gamit ang dila. May nag-iwan lang nun sa kwarto ko, hindi ko yun kinuha sa'yo. Claire, I swear to God, I didn't steal those clothes. He lied because the truth is, pinakuha niya talaga yun. Okay. May tanong pa ako. Kayo ba ni Alexa? What? How did you say that? Walang kami ng babaeng yun. Pero nagalaw mo na siya ng ilang beses. Tumango siya. Oo, inaamin ko yun. Bakit? Wala lang. Ang yabang kasi. Hindi naman kita inaagaw sa kanya. What? Hindi niya narinig ang huling sinabi nito? Wala. At last, bakit mo pala binugbog si Bernard? Natigilan siya. Alam nito na siya ang bumugbog kay Bernard. Damn that man. Sinabi niyang wag sasabihin dito na siya ang bumugbog dito dahil baka matakot si Claire sa kanya pagdating ng panahon. May rason naman kaya niya binugbog ito. Lagot na naman yun sa kanya at lalong mas lagot ito kapag nilapitan na naman ito ang mahal niya. I have a reason why I did that. Claire, hindi mo na kailangan malaman dahil personal yun. Okay, sige na. You can leave na. Tinanguan lang niya ito saka tumalikod na. Ngunit muli na naman siyang natigilan ng tawagin na naman siya ni Claire. Hindi siya naiinis bagkus ay natuwa pa siya. Sa totoo nga'y gusto niyang manatili rito hanggang matagal. In other words, gusto niyang makasama si Claire. Why, Claire? May lahi ka ba? At ngumiti ito na akala mo'y bata. Why did you ask? But to answer your question, yes, may lahi ako. I'm half Spanish and half Filipino. Pero dito ako sa Pilipinas na lumaki. Bakit mo na itanong, Mirena? Mirena stand for my queen. Because for him, Claire is a queen of his life. Wala lang, curious lang ako. Nangingiting sagot nito sa kanya. Napapailing na lamang siya bago tumalikod na. Sa pagkakataong yon, hindi na siya muling tinawag nito. Kaya nakalabas na siya. Sinapo niya ang pagkalalaki niyang unti-unti nang tumitigas. Basta malapit sa kanyang dalaga. Bigla-bigla na lang tumatayo itong alaga niya na walang dahilan. Kahit walang dahilan. Kahit kinukontrol niya naman sarili na wag mo tumigas. Ayaw pa rin talaga. In the end, nagsasarili na lamang siya. After fleshing himself, naligo na si Juan Miguel. And after taking a bath, umupo siya sa kama. Kaharap ang laptop niya. May kung ano siyang kinutingting doon. Hanggang sa mapunta na siya sa CCTV camera na nakakunik sa cabin ni Claire. Isa pa'y gusto rin niyang makita kung nilalapitan ba ng mga kaibigan niya ang mahal niya. Oo, inangkin na niya si Claire at wala nang pwedeng umagaw dito. Hindi normal ang nangyari kay Juan Miguel. Basta, ang nangyayari, bigla na lamang siyang nahulog dito. Ngayon ay pinapanood na niya si Claire. Nakaupo ito habang naglalaptop. Umiiling siya, saka pinindot ang isang button na pwedeng magpakita ng mga nakuhanan kanina o pwede rin kahapon. Basta kahit anong petsa o oras. Nakarecord ang lahat kaya mababalikan niya ang mga hindi niya napanood na kuha. Nakita niya si Claire na pababa ng hagdan at kalaunan ay naglakad papunta sa kusina. Pero biglang bumaling ang ulo ni Claire sa may pinto. Binuksan niyo ni Claire at nakita niyang si Bernard. Naiikuyom niya ang mga palad na makita si Bernard. Lahat ng nasa video na panood ng mga mata niya kung paano gamutin ni Claire si Bernard. Nakaramdam siya ng selos kaya naman dali-dali niyang sinara ang laptop at agad na lumabas ng kwarto niya. Sakto namang paakyat si Cruz. Where's Bernard? Galit niyang tanong. Nasa cabin niya. Bakit? Damn that man. Akala niya hindi ko nakikita ang galaw niya. Then he's wrong. Fuming Mads. Juan Miguel ran. Patungo na siya sa cabin ni Bernard. Naramdaman niya ang presensya ni Cruz na hinayaan lang niya. Nang makarating siya, walang ano-ano'y. Sinipa niya ang pinto ng cabin ni Bernard at pumasok sa loob. He saw him sitting on the wooden chair. Nilapitan niya ito at madaling kinuwelyahan. Are you flirting with Claire, ha? Tanong niya.
galit na galit. What the fuck are you saying, Juan Miguel? Galit niyang binitawan ito, kaya bumalik ito sa pagkakaupo. I saw what I saw, bastard. I watch your moves. Ilang bisis ko bang sasabihin sa'yo na wag mong lalapitan si Claire. Baka gusto mong madagdagan niyang mga pasa mo sa mukha. Why don't you do that, Juan Miguel? Tumayo ito ng diretso. Wala akong paki kung dagdagan mo pa ang mga pasa o sugat ko. Pero ito lang ang gusto kong malaman mo. Mas una kong nakilala si Claire kaysa sa'yo. Mas una ko siyang minahal kaya hindi mo ako mapipigilan sa gusto kong mangyari. Wala kang karapatang pigilan ako na lumayo kay Claire. Gago ka talaga, Bernard. Susuntukin na sana niya ito nang pumagid na si Cruz. Enough, Juan Miguel. Magkakaibigan tayo. Wag kayong mag-away. Hindi na kami magkaibigan. Simula ngayon. We're not done yet, Bernard. Claire is mine. After saying those words, he left furiously. Kung hindi siya iniligtas ni Juan Miguel, baka patay na siya. She's always thankful dahil kahit si Juan Miguel ang naging rason kung bakit siya nahulog, iniligtas pa siya nito. Gusto niyang pasalamatan ito ng ilang beses, pero tama na ang ginawa niya. She already thanked Juan Miguel for saving her life. Ayaw niyang umuwi ng bangkay na. Never. So, ayos ka na ba? Paulina asked, then put the coffee in front of her. Nasa cabin sila at binisita siya ng kaibigan. Nagpapatimpla siya rito ng kape dahil nakaramdam siya ng lamig. Marahil ay dahil ito sa nangyari kanina. Kung lalagnatin siya mamaya o bukas, hindi na siya magugulat. Thank you, Paulina. Oo, ayos lang ako. At kinuha niyang tasa at humigop doon ng kape. Si Juan Miguel nasaan na yun? Tanong niya kapag kuway. Ayun, nakikipagharutan na naman. Are you sure that you are really okay? Dapat nagpapadala ka sa klinik para ma-check ka. Naintindihan siya ni Paulina. Sa kanilang magkakaibigan, maalaga at malalahanin ito. Oo, ayos lang ako. Sana sinabi mo na ayaw mo para hindi ka na namin napilit. Ayan tuloy, nahulog ka. Pero tika nga, kanina pa ako nagtataka, ha? Paano ko nahulog? Lumunok siya. Because of Juan Miguel. Napayuko siya. Alam mo naman siguro na nagsisigaw ako kanina kasi ayaw ko na talaga. Pero bigla siyang nagsalita. Napaharap ako tapos nagdikit ang mga labi namin dahil sa gulat. Napabitaw ako sa handle ng banana boat. Inangat niya ang mukha at nakita niya ang gulat na mukha ni Paulina. Nagkadikit ang mga labi niyo? Oh my God, Claire. Anong lasa ng labi ni Juan Miguel? Does it taste good? What? Anong pinagsasabi mo, Paulina? Oo, nagkadikit ang mga labi namin. Pero aksidente lang yun. At wala akong nalasahan. Mga 1 segundo, nagkadikit ang mga labi namin. Magdilang anghel ka nga, Paulina. At ito ang napansin ko. Ngayon ko lang napansin na kulang sa kaligtasan. Bakit? Kasi dapat bago tayo sumampa sa banana boat na yun, dapat pinagsuot muna tayo ng safety vest. Ako I could swim pero kanina dahil sa sobrang lalim, hindi na ako nakaahon at pasalamat na lang ako dahil hindi ako nahulog sa maraming jellyfish. Napansin ko rin yan I remember before, pumunta kami sa Villa del Prado na beach resort. Tapos, nagbanana boat din kami. Before kami sumampa, binigyan muna kami ng vest. Never na akong sasakay sa banana boat. I hate it. Then, she sipped her coffee again. Nagkwentuhan pa sila ni Paulina na mga sandaling yun hanggang sa dumating na lang si Danilo. Sinabi nito kay Paulina na kailangan nilang lumabas dahil kakausapin sila ng Tito Jared niya. Kaya naman, mag-isa na lang si Claire ng mga sandaling yun. Inubos na niya ang kaping ginawa ng kaibigan. Nang maubos, humiga na siya sa kama sapagkat lalo pa siyang nilamig at sa pagkakataong yun ay kinaliglig na siya kahit kakainom lang ng kape. Nakatulog na pala siya at nagising na lang siyang sobrang init ng katawan niya. Nawala ang lamig at napalitan yun ng init. Sabi na lalagnatin siya Marahan siyang tumayo sa kinahigaan at tumingin sa bintana. Gabi na kaya nilapitan niya yun at sinaraduhan. Tiningnan naman niya ang orasan. Pasado 8:00. Malik na siya ng kama at umupo na roon.
Sinapo ni Claire ang tiyan niyang nakaramdam ng gutom. Paano siya makakain kung hindi siya makakapagluto? Hindi niya kayang gawin ang bagay na ginagawa niya kapag may nararamdaman siya. Itutulog na lang niya ito. Nang akmang sasaraduhan na ni Claire ang mga mata nang bigla siyang nakarinig ng sunod-sunod na yabag. Nakakunot noon niyang iginala ang paningin at mula sa may hagdan, nakita niya ang isang matangkad na lalaki. It's Juan Miguel. Anong ginagawa nito rito? And the way he walks, it seems like he's drunk. Juan Miguel, what are you doing here? Tanong niya rito. Nakangiti itong lumapit sa kanya at umupo pa sa paanan niya. Are you okay, Claire? Nag-aalala ang tanong nito. Confirmed, he's drunk. Amoy na amoy niya ang hininga nitong amoy alak na bahagyang nagpagising sa tulog niyang katawan. I have sick, that's it. What? May sakit ka? Wait, nilapitan siya nito at sinapo ang noo at liig niya. Shit, kailangan kitang dalhin sa clinic, Claire. Ang init mo. Hindi na, Juan Miguel. If so, what do you want? Bakit mo ba ito ginagawa? Juan Miguel, wala naman tayo, di ba? I'm doing this because I want to do this. Wala namang masamang tumulong, di ba? At oo, nag-aalala ko sa'yo. So, now, tell me, what do you want? Anything? And he looked at her worriedly. Gusto ko ng sopas. Sopas? Okay, I'll cook you sopas. Wait me here, okay? Ikaw magluluto? Lasing ka. Baka laso nang mailagay mo imbis na pampalasa. No, Claire, I'm not drunk. Nasa wisyo pa ako. Just wait me here. Okay, give me a time. I'll cook you. Napatango na lang siya. Tumayo na ito at bumaba. Wala siyang tiwala kay Juan Miguel ngayon. Natatakot siya baka malagyan ito ng kung ano ang niluluto. Baka yun pang dahilan para mamatay siya. Pero ang tanong, makakaluto kaya ito? Dahil sa kuryosidad, palimi siyang bumaba at sinilip ito. Nakita niya si Juan Miguel sa kusina. Naghahanda na. Kita niya kung paano ito ekspertong naggagayat ng sibuyas at kung ano-ano pa. Wala siyang nakitang mali sa mga ginagawa nito. Baka ship ito. Ngayon ay may tiwala na siya rito. Dahil mukhang hindi naman ito lasing. Maayos kung kumilos ito. Bumalik na siya sa itaas at humiga sa kama. Claire closed her eyes to sleep. Halos kalahating oras yata ang itinulog niya nang marinig niyang tinatawag ni Juan Miguel ang pangalan niya. Iminulat niya ang mga mata at nakita niyang papalapit na ito sa kanya. Dala ang niluto nitong mainit-init na sopas. Here's your soap, Claire. Ipinatong ni Juan Miguel ang tray sa harap niya. Sa tray na may lamang sopas, isang basong tubig at isang tableta ng gamot. Thank you, Juan Miguel. Maayos naman siguro itong pagkakaluto mo, di ba? Yup, I made it with my heart. Masarap yan. Gusto mo bang subuan pa kita? Alam kong hindi mo kaya. I'm willing to help, Claire. It's awkward, Juan Miguel. Hindi ka ba naiilang? Nakangiwi niyang tanong dito dahil siya ang nahihiya sa ginagawa nito. No, bakit naman ako maiilang? Look, I just want to help you. It's okay, Claire. Pinakatitigan niya ito sa mga mata. Mukhang sincere naman ito, kaya wala na siyang nagawa. Nagpasubo na siya kahit pakiramdam ni Claire ay bata siya. Sa totoo lang ay hindi niya kayang kumain mag-isa. Kailangan pa talaga ng tulong ng iba. Baka hindi niya pa naipapasok ang kutsara sa bibig, nabitawan na niya agad. Hinayaan lang niya si Juan Miguel na subuan siya. Oo, aaminin niya. Ilang na ilang siya pero kailangan niyang kumain. Dahil ganun ang ginagawa ng mami niya sa kanya kapag may lagnat siya. Masarap ba, Claire? You can tell me the taste. Don't worry, hindi ako magagalit sa judgment mo. Nakangiting wika ni Juan Miguel habang abala sa pagsusubo sa kanya. The taste is so good. Maalam ka magluto. Don't tell me you're a chef. Yup, I have knowledge when it comes to cooking. And no, I'm not a chef. Natutunan ko lang magluto dahil sa kasambahay namin noon. She always taught me how to cook. Masilan sa akin si mami noon at ayaw na ayaw niya akong ipaharap sa apoy dahil baka raw mapaso ako. Kaya natuturuan lang ako ni Manang kapag wala siya.
Kaya pala. Tatango-tango niyang sabi, ano bang trabaho mo? I'm just curious and it's fine kahit hindi mo ako sagutin. For now, I don't have work. I just manage this island. Actually, I'm supposed to be the new CEO of my father's company, but I refuse him so that my eldest brother became the CEO of it. I'm already contented being an owner. I have nothing more to ask. Ika nga, do what you want. You just pick what you want. Right? Ikaw, anong trabaho mo? Tanong naman ito, saka sinubuan na naman siya. I have worked as a secretary ng uncle ko. But you know, being a secretary is not easy. That's why I told my dad I was pressured. Ang gusto ko ay umalis sa pagiging sekretary na sinang-ayunan niya pati na rin ng mom ko. Since then, I don't work. Nagkakapira ko dahil sa parents ko at sa pagbablog ko. You're a vlogger? Yup. Pero bakit hindi kita nakikita na nagbablog dito? Wait, hindi mo alam? Your employer just took my camera and she said, camera is not allowed in here. I had no choice. I gave my camera to her. Ayos lang naman sa akin eh. Sorry, it's a policy. Hindi pa man sa akin ito. May polisiya na talagang ganyan. Ayaw ng dad ko na kukuhanan ang Paradise Island. I see. Anyway, how's your community? Does it still hurt? Susubuan na sana siya ni Juan Miguel nang biglang ilayo niya ang mukha sa kutsara. Nagtataka nitong ibinalik ang kutsara sa bowl, saka tumingin sa kanya na may kunot ang noo. How did you know that, Juan Miguel? Wala sa sarili niyang tanong. Hindi ba't kapag nakuha ang pagkababae, masakit? Then, he grinned. But you're not a woman. But I have knowledge. Okay, hindi na naman. Pwede bang wag na natin pag-usapan yan? Medyo awkward lang kasi. Yup, it's not issue. Tumango lang si Claire ng mga sandaling yun. Nagpatuloy si Juan Miguel sa pagsubo sa kanya ng sopas. At nang maubos na yon, pinainom naman siya nito ng gamot. Bukas, magaling ka na ha. Dadalhin ko lang ito sa baba at babalik ako. Tanging-tango lang isinagot niya rito. Babalik? Ano pang gagawin niya rito? Kung aalagaan siya nito, sobrang na yata yun. Wala na siyang nagawa dahil parang hindi magpapaawat ito. Nang makabalik ito, umupo ito sa paanan niya. Nandito lang ako, Claire. Hihintayin kitang makatulog. Bakit hindi ka pa umuwi? Gabi na. Hindi ako mapalagay, Claire. How? Why? Nothing. Just sleep and don't talk anymore. Hindi na niya nagawang tumugon sa sinabi nito. Naghintay lang siya ng ilang minuto bago humiga. Si Juan Miguel ay nakaupo pa rin sa paanan niya habang papikit-pikit. Inaantok na, ayaw pa rin umuwi. Hindi na yata siya makakatulog ngayon dahil dito. Pero maya-maya pa ay nakaramdam siya na maiihi siya. Nagpaalam siya kay Juan Miguel at bumaba para magbanyo. Bakit ba kailangang magtagal ni Juan Miguel rito? Ilang na siya. Kanina pa lang habang sinusubuan siya, naiilang na siya eh. Paano pa kaya ngayon? Nang matapos magbawas, bumalik na rin siya sa kwarto. Pero laking gulat niya nang makita si Juan Miguel na nakahiga sa kama niya at hindi pa ron natatapos ang lahat. Kung kanina ay bihis na bihis ito, ngayon ay hindi na. Pawang boxer na lang ang naiwan dito. Ang damit at pang ibaba nitong suot, nasa sahig na. What the frick? Don't worry, I won't do anything to make you mad, Claire. Trust me, I'm a good man. Juan Miguel said while his eyes closed. Napalunok na lang siya. Tatabi ba siya pero lalo pa siyang maiilang sa lahat ng pwedeng higaan. Bakit sa kama niya pa? At isa pa, hindi ba ito natatakot na baka mahawa niya? In the end, tumabi pa rin siya rito. Hindi ito tama. At para hindi magdikit ang mga katawan nila, naglagay siya ng unan sa gitna. Good night, Claire. Rinig niyang sabi ni Juan Miguel at laking gulat niya pa nang ipatong nito ang braso sa bewang niya. Nang akmang aalisin na niya yon, bigla namang binigatan ni Juan Miguel ang pagkakalagay ng braso sa bewang niya. Kumabog ang dibdib niya ng mga sandaling yun, pero wala na siyang nagawa. Hinayaan na lang niya ang binata kahit alam niyang mali ito.
Maagang iminulat ni Juan Miguel ang mga mata, kaagad na bumungad sa kanya ang kagandahan ni Claire. Nakaharap ito sa kanya habang ang braso nito ay nakapatong sa tagiliran niya. Samantalang ang binti nito ay nakapatong naman sa hita niya. Mahimbing ang tulog nito na ikinatuwa niya. Marahan niyang inalis ang braso at hita nito sa katawan niya. Kapag kuha ay siniil ng halik ang mga labi ng dalaga. Bahagyang gumalaw ito na hindi niya ikinabahala. Basta't katabi niya si Claire, kampante siya. Masaya siya kapag katabi niya ang dalaga. Kaya hindi niya hayaang maagaw ito ng iba. Lalaban siya kung kinakailangan. Tumayo na siya sa pagkakahiga sa kama nito at isinuot ang mga damit na nasa sahig. Hindi niya tinanggal yun kagabi dahil may mangyayari sa kanila. He didn't even think that. Komportable lang talaga siya kapag ganun. Pero kapag nasa sarili niya siyang kwarto, baka pati boxer hinubad niya na yun. He stayed here because he wanted to take care of Claire. Mukhang maayos na naman ito dahil nang sapuin niyang liig at noon nito, hindi na yun mainit. When he's fully dressed, nilapitan niyang dalaga. Sleep tight. Mirena, I'll be back. Ipagluluto lang kita. Then for the second time, he kissed her lips again. Mahina itong malinghing na ikinangiti niya ng malapad. Napailing na lang siya saka bumaba na para magluto ng umagahan ni Claire. At dahil gusto niyang lumakas ito, puro gulay ang ginawa niya at isa na ron ang salad. Hindi naman lahat gulay, may iba rin na karne pero konti lang. Vegetable will help Claire to become even stronger. After making her breakfast, nagtimpla siya ng gatas para rito. Ang lahat ng ginawa niya ay inilagay niya sa counter. Bumalik siya sa itaas at tiningnan ang dalaga. Tulog pa rin ito. May naisip siyang paraan. Kinuha niya ang cellphone nito sa mini cabinet at kinuha niya ang numero nito. Tinudo din niya ang volume nito. After that, naglakad na siya palabas ng cabin. Pagbukas niya ng pinto ay biglang bumungad sa kanya ang isang bugkos ng kulay pulang rosas. The hell, who's brought this shit in here? For sure, it's for Claire. Who's is her secret admirer? Si Bernard? Agad ang naisip niya na mga sandaling yun. Kinuha niya ang bulaklak at walang pag-alinlangang itinapon yun sa malapit na basurahan. Claire doesn't deserve that kind of flower. Kung siya ang tatanungin, kayang-kaya niyang bigyan ito ng pinakamahal na bulaklak sa buong mundo. Bernard is just cheap bastard. When Juan Miguel already arrived at his house, he took his phone from his pocket and dialed Claire's number. In just a few seconds, he ended the line. Kaya niya ginawa yun para magising si Claire. Kaya nga tinudo niya ang volume ng cellphone nito para magising ito agad. Umagang-umaga, best mood ka kaagad. What happened to you, Juan Miguel? At saan ka naglagi? Umalis ka kagabi tapos hindi ka bumalik. It's gross. Umamin ka nga sa akin, bro. Ikaw ba ang nagbigay ng bulaklak kay Claire? Diretsahan niyang tanong. Cross lap. What did you say? Ako? Nagbigay ng bulaklak kay Claire? No, I didn't give her flowers. And why would I do that? I'm not in love. It's Bernard for sure. Nasaan ang lalaking yun? He cleansed his pest. Umalis na siya. Bumalik na sa Manila. Akala niya yata matatakasan niya ako. Then he's wrong. Ginagalit talaga ako ng Bernard na yan. Bro, can you just stop saying that? Kaibigan natin si Bernard. Alam ko, I'm saying this because he has plans. He will packing still, my love. Once na hindi ko hayaang mangyari, Claire is mine. Okay? Okay. By the way, can you check the CCTV? Hindi ako mapalagay. Gusto kong makita kung sino nag-iwan ng bulaklak sa cabin ni Claire. Sure, pero kailangan may bayad na. Bayad? You're rich, right? Oo, pero gusto ko rin magpabayad. Fine, I'll send my payment in your bank account. Napangiti na lang si Cruz sa sinabi niya. Samantalang siya'y nagpatiuna sa kanyang kwarto dahil balak niyang maligo. Hinubad na niya ang lahat ng suot at naligo na. At nang matapos, nakaroba siyang lumabas sa kwarto niya. Ma'am, you are not allowed to enter here. Can you stop following me ha? Gusto kong makausap ang may-ari ng islang to. Nasaan siya?
Mula sa labas, narinig niya yun. Dahil sa pagtataka, lumabas siya mula sa hagdan. Nakita niya roon ang isang babaeng habang hinahabol ng isa sa mga empleyado niya. "Hey, what's happening?" Lumingon ang babae sa kanya at dali-daling lumapit sa kanya. "So, you're Juan Miguel del Fierro?" She then rolled her eyes. "Sorry po, sir. Juan Miguel, sinubukan ko pong pigilan siya pero hindi naman po nagpaawat." "It's fine," tugon niya rito. "Yeah, I'm Juan Miguel del Fierro. What can I do for you?" Nakangiti niyang tanong sa babae. "Gusto ko lang magreklamo. Bakit may policy kayo na bawal ang camera rito, ha? I came here for a vacation and enjoy myself. Tapos kukuhanan lang ng camera ko? I paid almost 2 million just to explore this beautiful paradise. I'm Asante Domingo, by the way." He doesn't want to know her name pero sinabi na nito. "Miss Domingo, camera is not allowed in Paradise Island. You are not allowed to take pictures or videos of the surrounding of the island. So I'm sorry, wala akong magagawa." "Damn, wala naman pala kayong kwenta. Nagsisisi tuloy ako. So ano na mangyayari? Mananatili ako rito ng matagal nang wala sa akin ang camera ko?" "Exactly, Miss Domingo. You can enjoy the island without using your camera. That's it." "Stop calling me Miss Domingo. I am Asante. Just call me by my name. Nice meeting you, Juan Miguel." Inangat nito ang kamay saka ngumisi pa. Her mood changed. Walang nagawa si Juan Miguel kundi ang makipagkamay sa babae. It seems like she has a plan. Masasabi ni Juan Miguel na maganda ang babae. Maganda ang kurba ng katawan nito. Nakadamit pa lang ito pero tingin niya ay sexy na. "Nice meeting you too, Asante. Can we talk later?" Juan Miguel, then she bit her lower lip. "Sure," tugon niya kahit hindi niya sigurado. Nagulat na lamang siya nang biglaan nitong niyakap siya. Wala siyang naging kibo. Makalipas ang ilang segundo, humiwalay na ito sa kanya. Nangingisi siya nitong tiningnan at tumalikod na. "I'm really sorry, Juan Miguel. Hindi na po ito mangyayari ulit." "You don't need to apologize. It's fine for me." "Sige po, susundan ko na po si Miss Domingo." He just nodded. Nang makatalikod ito, pumasok na siya sa kwarto niya at nagbihis na. Pakiramdam ni Juan Miguel ay may hindi magandang mangyayari. Kakaiba si Asante. Sa totoo lang, unang tingin pa lang niya rito, may naramdaman na agad siya. "You own this island? For real?" Asante asked. Hindi niya alam kung anong sumapi sa kanya. Basta nang sinundo siya ni Asante sa bahay niya, sumama siya. Ngayon ay nasa pangpang na sila. Nakaupo habang nakatingin sa malawak na karagatan. Of course, binigyan niya ng distansya ang pagitan nila ni Asante. Ayaw niyang magkadikit ang katawan nila. Kahit kanina, nagsusumiksik ang babae sa kanya. "Yeah, I got this island through inheritance. Pagmamayari ito ng dad ko dati. Ang nakakatanda ko sanang kapatid ang magmamanage nito. Pero tumanggi siya kaya napunta sa akin." "Ah, so do you have a girlfriend, Juan Miguel?" Asante asked, then looked at him seductively. "Wala. Why did you ask?" "Kung wala, I'm here, Juan Miguel. I could be your girlfriend. Don't you worry, I am single now." "Asante, I'm sorry but I won't accept that. Wala akong panahon para makipagrelasyon sa iba. You're handsome, you're hot, and you're tall. You are an ideal man, Juan Miguel. Can you be mine?" Bahagya itong lumapit sa kanya at nang akmang magdidikit ng katawan nila, lumayo siya agad. "Oh, wag ako, Asante. Marami ritong lalaki." He said that because his heart, his whole being is loyal only on Claire. Hindi niya magagawang ipagpalit si Claire kahit kanino man, lalo na kay Asante. Malandi ito. Yun ang nakikita niya rito ngayon. "I'm in love with you, Juan Miguel. Please, love me back." Bigla nitong sinapo ang pagkalalaki niya na nagpasinghap sa kanya. Dahil sa gulat, napatayo siya at tiningnan ito ng matalim. "What are you doing, Asante? Wala ka bang magawa sa buhay, ha?" She stood up. "I'm just trying to be nice at you, Juan Miguel. Please, love me ba?"
Hindi yun mangyayari, Asante. And what did you say? You're trying to be nice at me? Really? Para sa'yo, ayos lang na hawakan ang ari ng iba? That's so shame, Asante. Shame on you, galit niyang saad. Mali na pinaunlakan niya ito. Okay, fine, I swear. Juan Miguel, you will fall in love with me too. After saying those words, Asante left. Naiinis niyang sinipa ang buhangin. Damn that woman. May balak pa siyang landiin. Kala yata nito magpapalandi siya. Che, why would he left that woman flirt with him? Kung si Claire ang gagawa nun, baka hinayaan na niya ito, pero kapag si Asante, hindi siya papayag. Napapailing na lamang si Juan Miguel at dinako na ang cabin ni Claire. Kinatok niya ng ilang beses ang pinto at bumukas din yun kaagad. Nakita niya si Claire at gulat nang makita siya. Are you okay? Nag-aalala niyang tanong dito. Oo, ayos na ako. Nga pala, ikaw ba yung nagluto ng mga pagkain sa counter? Yap, kinain mo ba? Claire smiled. Oo, gutom kasi ako nang magising ako. Maraming salamat pala, Juan Miguel. May I ask you a question? Go. May nangyari ba sa atin kagabi? Ginalaw mo ba ako? What? Of course not. Nothing happened to us. Bakit mo na itanong? Wala lang. Bakit sa lahat ng pwedeng tulugan? Bakit sa kama ko pa? She asked. I'm so sleepy. Hindi ba pinapauwi na kita para sa sarili mong kwarto ikaw matulog? Pero ang tigas ng ulo mo. Alam mo, dapat hindi tayo umaakto ng ganito. Bakit? Para kasing may relasyon tayo eh. Bakit? Wala ba? Ano? Wala. Wala nga pala. May lagnat ka pa ba? Wala na. Salamat dahil inalagaan mo ako. It's just nothing, Claire. Kailangan mo ng tulong. Kaya ginawa ko yun. Kaya tinulungan kita. Hindi yun malaking utang na loob sa akin, ha? Mirena? Kahapon? Tinawag mo ako niyan. Anong ibang ibig sabihin niyan, Juan Miguel? Just search it, Mirena. At tumalikod na siya na may ngiti sa mga labi. Tinawag pa siya ni Claire pero imbes na pansinin, nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Akmang maglalakad na si Claire, paakyat sa itaas nang bigla niyang naramdaman na masusuka siya. She immediately ran to the bathroom. Nang makarating siya ay sumuka siya sa lababo. Sinuka niya ang kinain niya kanina. Marami-rami rin yun. Nang matapos ay nagmumog na siya ng tubig at hinayaan niyang nakabukas ang gripo para malinis ang suka niya. After all, nanghihina siyang lumabas sa banyo. Oh, what happened to her? She vomited because of what? Because of her sex? Sa tingin niya ay hindi yun ang dahilan dahil maayos na siya ngayon ah. Hindi na siya nilalagnat. It's a word. Dinako niya ang kusina at lumagok ng isang basong tubig dahil literal na nanghina talaga siya. Sa tulong nito, bahagyang bumalik ang lakas niya. Claire, where are you? Natigilan na lang siya nang marinig yun. Nang bumaling siya sa pinto, nakita niya sina Paulina at Danilo. Hey, I'm here. Kinawayan niya ang mga ito at nilapitan din kapagkuhan. What are you doing here? At bakit kayo bihis? Taka niya pang tanong. Bihis na bihis ang dalawa at may dala pang mga bag. Claire, mauuna na kami sa Manila, ani Paulina. Sandali, hindi ba't 1 week ang bakasyon niyo dito? Claire, Sir Anderson called us yesterday. Pinababalik na niya kami sa Manila dahil kailangan na namin magtrabaho. Hindi naman kami tumanggi ni Paulina because we both know his attitude. What? Ang bilis naman yata. Kung 1 week dapat, 1 week. Parang 3 araw pa lang kayo rito eh. Wala na kaming magagawa. Claire, hinihintay na niya kami ngayon. So paano ba yan? Aalis na kami, okay? Paulina hugged her as well as Danilo. Sige, mag-ingat kayo ha. At saka wag nyo na sanang banggiti kay Tito Jared na nandito ako. Pinagkakatiwalaan ko kayong dalawa, ha?
Please, don't say anything about me. Makakaasa ka, Claire. Ikaw ang mag-ingat dito. Sayang lang. Kung pwede nga lang magtagal, edi ginawa na namin. Pero boss yun eh. Saad ni Paulina habang may kalungkutan sa mukha. Tumango lang siya. Muli silang nagbeso, kalaunan ay umalis na rin ang dalawa. Pinagmasdan pa ni Claire ang pag-alis ng dalawa. Sakay ang mga ito ng yate. Nang kumaway ang mga ito, ay kinawayan din niya pabalik. Malalim na napapabuntong hininga na lang si Claire saka pumasok na sa loob. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng kalungkutan. Gusto na niyang sumama sa dalawa pero hindi niya pa nalalaman kung sino ang kumuha ng virginity niya. Her goal is, before she left this island, she needs to know first who took her precious property. Pero naisip ni Claire, paano niya malalaman kung sino ang kumuha ng bataan niya kung wala siyang ginagawang aksyon? Nasampal niya ang sarili. Ang tanga niya pala, pero ano bang aksyon ang kailangan niyang gawin para malaman lang kung sino ang kumuha ng virginity niya? Sinubukan niyang mag-isip pero wala siyang maisip. Annoying Claire went to her room to sleep again. Ayun na naman ang ginawa niya simula nang mapunta siya rito. Akala niya mag-i-enjoy o mai-enjoy niya ang pagpunta niya rito pero hindi naman pala. Biglang naisip ni Claire si Juan Miguel. Juan Miguel is such a sweet man. Sinabi nito na ito ang nagluto ng kinakain niya kanina, mga pagkain kanina. Swerte ang magiging asawa ni Juan Miguel kung siya ang tatanungin. Juan Miguel is an ideal man. Nandito na ang lahat sa kanya. At halos perpekto ito. He's hot, he's handsome, and he has a perfect curve of body na sadyang pagtitilian ng mga kababaihan. Yung balat nito, bumagay sa kagwapuhan nito. Moreno si Juan Miguel kung tutuusin, kaya masasabi niyang perpekto ito. At marahil ay ito rin ang dahilan kaya siya nagising. Nagising siya dahil sa malakas na tunog ng cellphone niya. She's about to sleep when she thinks something. Yung tawag sa kanya ni Juan Miguel, he kept calling her Mariana. That's new to her. Kaya naman kinuha ang cellphone niya at sinisearch niya kung ano ang Mariana. What is Mariana? The words Mariana means my queen. Usually a guy would use this word when speaking nicely or romantically to a girl or lady. If she is the most important person in your life, then you would easily call her Mariana. Napamaang si Claire ng mga sandaling matapos niyang basahin yun. If she is the most important person in your life, then you would easily call her Mariana. It means importante siya kay Juan Miguel. But how? Tapos may queen pala ang English ng Mariana. Ang salita pa lang na yan ay Spanish. Bakit siya naging queen ni Juan Miguel? Sa pagkakaalam niya, hindi niya ito ginayuma. Kailangan niyang tanungin ito para kasing may mali. Doon na lang sa ginagawa nito ngayon, masasabi na niyang may mali. Kung ano yun, ayun ay kay Juan Miguel lamang niya malalaman. Mabilis na lumipas ang mga araw. Bawat umaga, palaging nagsusuka si Claire. Kahit kagigising niya lang, lababo agad ang hinahanap niya. Ano bang nangyayari sa kanya? Wala naman siyang sakit para magsuka. Isa pang napapansin niya ay puro laway lang ang sinusuka niya. Shit, Claire, what happened to you? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa sariling refleksyon. Naiinis siyang lumabas ng banyo at sakto namang tumunog ang cellphone niya sa counter. Nagtataka niyang nilapitan yun at tiningnan ang caller. Shit, it's her mother. Kinakabahan na si Claire. Naalala niya na nangako siya rito na uuwi siya within this week. Pero lumipas na. Hindi man niya nakikita ang mami niya ngayon pero alam niyang galit na ito. Walang pagpipilian si Claire. Lumunok muna siya bago sinagot ang tawag. Hello, ma'am. Ginagalit mo talaga ako, Claire? How could you do this to us? You promised us you will be here this week. Pero ano? We've been waiting for you, Claire. Wala ka bang balak na umuwi? Nang gagalaiting wika ng mami niya sa kabilang linya. I'm so sorry, ma. Sorry?
Yan lang ang masasabi mo. Sobra na kaming naapektuhan ng daddy mo sa hindi mo pag-uwi rito. Napabayaan na namin ang negosyo namin dahil lang sa'yo. Utang na loob, Claire. Umuwi ka na. Alalang-alala na kami sa'yo, anak. Please lang, umuwi ka na. At narinig niyang umiiyak ang mami niya. Napalunok si Claire at hindi mapigilang maluha. Sorry, mami. Hindi ko pa talaga alam kung kailan ako makakauwi. I'm scared. You scared, ha? Anong kinakatakot mo? Ma'am, hindi pa ngayon ang panahon para malaman mo. You will know soon. I'm so sorry po. At pinatay na niya ang tawag. Ibinaba niya ang cellphone sa counter sa kamahinang umiiyak. Dumausdos pababa si Claire hanggang sa mapaupo na lang siya sa sahig. Pakiramdam niya'y napakalaking problema ang nagawa niya. Kung tutuusin, dapat nga siyang lumapit sa mga magulang niya dahil ito lang ang makakatulong sa kanya. But she's scared na baka dumating ang panahon na palayasin siya nito dahil sa nagawa niya. Her parents knew that she's protecting her virginity, kaya magagalit ang mga ito kapag may nakauna na noon, lalo pat hindi niya kilala ang kumuha. Nangako siya sa sarili niya na gagawin niyang lahat. Malaman lang niya kung sino kumuha ng iningat-ingatan niya. Tumahan siya sa pag-iyak, and for the second time, her mother called again. Imbis na sagutin, pinatay na lang niya ang cellphone at lumabas ng cabin niya. Pupuntahan niya si Juan Miguel dahil makakatulong ito sa kanya. Ito ang may-ari ng isla at baka gawin niya ang gusto niya. Ganun ulit, walang tao sa labas, kaya nakapasok siya sa loob. Pero saktong pagakbang niya, nakita niya si Cruz na pababa. Nang makita siya nito, bumakas ang gulat sa mukha nito dahil dali-dali itong bumaba at nilapitan siya. Oh, what are you doing here, Claire? Nasaan si Juan Miguel? Nasa kwarto niya? Anong sadya mo? Para na namang aligaga ito. I need to talk to him. Pwede naman siguro akong pumunta sa kwarto niya, di ba? Pwede naman, kaso may ginagawa siya. Anong ginagawa niya? It's like nauutal na sabi, pupuntahan ko na lang siya. You don't need to explain, Cross. But, nilampasan niya ito at naglakad na paakyat. Sinuway pa siya nito pero hindi niya pinakinggan. Nagpatuloy lang siya hanggang sa makarating na siya sa ikalawang palapag ng bahay. Kaagad niyang dinako ang kwarto ni Juan Miguel at pikit matang itinulak ang pinto. Ngunit gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita si Juan Miguel na may ginagawang kung ano. Nakahiga ito sa kama tapos nagsasarili dahil sa gulat. Malakas niyang sinaraduhan ang pinto. Pa, Claire, is that you? Sinapo niyang dibdib niya at sunod-sunod na napalunok. Hindi niya magawang makaimik dahil sa nasaksihan ngayon. Ngayon lang. Did she really see Juan Miguel? Oh God, hindi na naman siya inosente pero bakit parang nandidira siya? Shit! Maya-maya pa'y nakita niya si Cruz sa may hagdan. Nakatingin ito sa kanya. Kalaunan ay sunod-sunod na umiling. Bumaba rin naman ito kaagad. Ikaw ba yan, Claire? Naramdaman niyang bubukas ang pinto. Dahan-dahan siyang tumingin doon at nakita niya si Juan Miguel. Pawisan ito pero sa pagkakataong yun ay nakaroba na ito. Ibinaba niyang tingin at nakita niyang bakat ang ari nito. Shit, it's so big. Lalo pang lumaki ng tumigas kahit sa roba, bakat. She could see the tip of his dick. Muli siyang napalunok sa kanag-angat ng mukha rito. Ako nga, Juan Miguel, nakangiwin niyang sagot. What are you doing here? Pwede bang kapag ginagawa mo yan? Pwede bang sa bathroom or you can do it in your room, but make sure the door is locked. I'm so sorry, nawala sa isip ko. Okay, but I came here to ask for some help, Juan Miguel. Desidido na akong malaman kung sino ang kumuha ng virginity ko. Kailangan kong makausap, makita at makilala siya. Hindi ko hayaan na ganito na lang na walang nangyayari. Favor sana, pwede bang mahingi ang clip ng video ng CCTV na nakuhanan doon sa Paradise Night, sa Wild Night? I need to know it, Juan Miguel.
Oh, Juan Miguel, natigilan na lamang si Claire. It sounds familiar. Parang sinabi na niya yun pero hindi niya alam kung kailan. Juan Miguel, what is it? But she is sure that she already said that word. What do you mean, Juan Miguel? Ganito, I will talk to CCTV team and I will let you know, okay? Okay, thank you, Juan Miguel. Then she hugged Juan Miguel to show her gratitude. You're welcome, Claire. Nanlaki na lamang ang mga mata niya. Nang dumikit sa hita niya, ang ari nito, dali-dali siyang lumayo rito. Nagpaalam na siya at agad na lumabas ng bahay nito dahil sa hiya. Nang makalabas, napagdesisyonan niyang pumunta sa restaurant para magkape dahil pakiramdam niya'y masusuka na naman siya. Ang hindi alam ni Claire, si Juan Miguel at ang kumuha ng virginity niya. That man, Juan Miguel talks Claire virginity on wild night. Like she took the throne. Hindi siya bagay. Bigla na lang siyang natigilan nang marinig yun. Nanlalaki ang mga matang bumaling siya sa pinanggagalingan ng boses at mula sa malapit, nakita niya ang grupo ni Alexa na nag-uumpukan ng 5. Dahan-dahan niyang nilapitan ang mga ito. What did you say, Alexa? Sabay-sabay na napalingon ang mga ito at bumakas agad ang gulat sa mukha ng mga ito nang makita siya. OMG, Alexa. Claire, what are you doing here? Tanong sa kanya ni Alexa. Tumayo ito kasamang 4 at lumapit sa kanya. Anong sinasabi mo, Alexa? Totoo ba yun? Tila hindi makapaniwala niyang tanong dito. Oo, Alexa, don't repeat it again. Putol ni Jane rito. No, Jane, ito na ang oras para malaman ng babaeng ito ang katotohanan. Gusto mo bang marinig ulit ang sinasabi ko? If so, then here it is. Oo, si Juan Miguel ang kumuha ng virginity mo. Bakit namin alam? Kasi ikaw lang naman ang babaeng ginalaw niya nung wild night. Oo, ikaw yun. I'm telling you the truth, Claire. Si Juan Miguel ang kumuha ng virginity mo. Lalo pa siyang napamaang nang marinig muli yun sa bibig ni Alexa. Hindi siya bingi. Narinig niya mga ito ng tama. Pero totoo kaya ito na si Juan Miguel ang kumuha ng virginity niya? Juan Miguel became good at her. Oo, minsan na niyang naisip na ito ang kumuha ng pagkababae niya. But when she asked her, he refused. You're just kidding, Alexa. You're just making a story. Gusto mo lang gumawa ng gulo at awayin ko si Juan Miguel. Ako nagbibiro? Mukha ba akong nakipagbiroan sa'yo, Claire? Alam naming lahat na si Juan Miguel ang gumalaw sa'yo. Nandun kami lahat nung wild night. Kinuha ka ni Juan Miguel at dinala ka sa bahay niya. At hindi mo ba napansin na noong isang umaga na sinugod kita? Hindi ba't sabi ko inagaw mong trono ko? Think this, Claire. This past few weeks, I always became the Miss Wilder. Kaya nagagalaw ako ni Juan Miguel. At ayon, tinutukoy kong trono ko. Yun. Alam mo yan, hindi ako gagawa ng kwento dahil nagsasabi ako ng totoo. Oo, nagsiselos ako dahil magkasama kayo minsan pero yung sinasabi ko, katotohanan yun. I just spilled the tea. Hindi na namalaya ni Claire na unti-unti nang tumutulo ang luha sa mga mata niya. Si Juan Miguel, ang lalaking tumulong sa kanya, ang may gawa ng lahat ng ito. Nagkamali siya ng pagkakakilala rito. Bakit sa lahat? Bakit siya pang kailangan galawin? Tapos, naalala niya yung sinasabi ni Juan Miguel kanina, yung JM, tila lahat ay naalala na ni Claire. Naalala na niya ang nangyari nung gabing nawala ang bataan niya at isa sa mga salitang binitawan niya ang salitang JM na pinaikli lang sa pangalan ni Juan Miguel. Naalala niya na yun ang pangalang binanggit nito sa kanya. Naalala rin niya ngayon kung gaano siya nabaliw ni Juan Miguel. Si Juan Miguel talaga yun. Napakasinungaling niya. Hindi ito dapat pagkatiwalaan pa. Dahil sa galit, bumalik siya sa bahay ni Juan Miguel. Naikuyom ang mga palad niyang pumasok sa loob at dali-daling umakyat sa hagdan. Nang makarating, kaagad siyang nagpatiuna sa kwarto nito. Malakas siyang unyang tinulak ang pinto at walang ano-ano'y
pumasok. Luhaan pa rin siya ngayon. Nakita niya si Juan Miguel na nakatayo habang nakatingin sa may labas ng bintana. Nilapitan niya ito at walang pagdadalawang isip na pinaghahampas ito gamit ang mga kamay. Hayop ka, Juan Miguel. Sinungaling kang lalaki. Paano mo nagawa sa akin, ha? Malaki ba ang kasalanan ko para galawin mo ako nang hindi ko alam? Ano kang klaseng tao? Umahagulo niyang litanya habang patuloy pa rin siya sa pananakit dito. Kaagad siyang sinuway ni Juan Miguel. Ano bang sinasabi mo, Claire? Hindi kita maintindihan. Hindi mo alam? Hindi mo ako maintindihan? Talaga ba, Juan Miguel? Dapat alam mo ang ginawa mo sa akin. Ano kaya ang gagawin ni Juan Miguel sa galit na si Claire? Ito po ang ating aalamin sa susunod na kabanata. Please like, share, and subscribe.